tayong mga Shia, we are also Sunnis. Sa totoo lang tayong mga Shia, we are also Sunnis. We are followers of the Sunnah of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but we are following it. Sinusunod natin ang kanyang Sunnah sa pamamagitan ng isang espesipikong daluyan o one specific channel, at yun ang pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Ahlul Bayt alaihimussalam. Subhanallah. Nasallallahu alaihi hidayah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito pong narinig at napanood yung video ay mula sa isang ustad na Shi'i dito sa Pilipinas na nangangalang Yunus, Ustad Yunus. So hiniling po sa atin ng ating mga kapatid na sagutin itong video na ito, ihayag ang katotohanan at sagutin ang panlilinlang sa video na ito. Bagamat nakikita natin na matamis ang pananalita, subalit subhanallah, naglalaman po ito ng salungat sa katotohanan, panlilinlang, no? Hindi totoo. So ito yung sasagutin natin sa video na ito bilang pagtugon sa kahilingan ng ating mga kapatid upang hindi sila maninlang ng mga Shia Rafida na ito. So itong video na ito ay medyo mahaba, pero ang pinaka-highlight lang ay yung panghuling part na kung saan ang sasagutin natin doon itong dalawa. Sabi niya, kami daw mga Shia ay mga Sunni din. Subhanallah. Wala po yang katotohanan, kasinungalingan. Sasagutin po natin. Ihahayag natin ang katotohanan. Pangalawa, doon sa ikalawang phrase, sabi niya, subalit, subhanallah, specific na daluyan na sinusunod natin ang sunod ayon sa pamilya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, nahuhuli ang isda sa sariling bibig nito. So ito ang ikalawang sasagutin natin. Una, mga kaibigan, mga kapatid, tingnan nyo ang paninilang ng mga Shia na ito. So itong sinasabi niyang sa totoo lang tayong mga Shia ay mga Sunni din, follower, tagasunod ng sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay walang katotohanan, panlililang, kasinungalingan dahil kabilang po sa katuruan. Tandaan nyo, kabilang po sa katuruan relihiyon ng mga Shia ay ang tinatawag na taqiyya o tuqiyah, na kung saan nililihim ang katotohanan, tinatago ang katotohanan sa lungat sa kung anong sinasabi kapag kaharap nila. Halimbawa, tayong mga Sunni para lamang mapaniwala, tayong mga Sunni malinlang nila tayo, mauto nila tayo, mapaniwala sa kanilang mga sinasabi. Ngayon, paano natin sasagutin o di kaya ano ang sagot natin dito? Totoo ba na kayo ay mga Sunni? Subhanallah. Ang tanong, paano ba magiging tunay na Sunni ang isang tao? Ang totoong Sunni ay sinusunod niya ng ganap na pagsunod ang Quran, ganap na pagsunod ang Sunnah, at tinatahak niya ang landas ng mga sahaba radiyallahu anhum o ang mga salaf, lalo na ang mga sahaba radiyallahu anhum, kalugdan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tunay na Sunni, sumusunod sa Quran, sumusunod sa Sunnah ng ganap, at ganun din tinatahak ang manhaj, pamamaraan, landas ng mga salaf, lalo na ang mga sahaba. Batay yan sa Quran, sa napakaraming aya at napakaraming hadith. Subhanallah, napakaraming hadith. At alam natin, paano kayo magiging Sunni samantalang nilalait kabilang sa inyong relihiyon, kabilang sa inyong katuruan, kayong mga Shia Rafida ay ang panlalait, pangungutya sa mga sahaba, lalo na itong apat na Khulafa ar-Rashidin. Lubos ang inyong pagkamuhi, galit sa kanila, si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali radiyallahu anhum, lalo na itong tatlo o lalo na itong dalawa, si Abu Bakar at si Umar,
na kiniklaim nyong dinaya nila ang pamilya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyadan billah, malayo sa katotohanan. At nilalain nyo din ang mismong mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamilya o asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalo na si Aisha dahil anak siya ni Abu Bakar. Nakasulat na po yan sa inyong mga aklat, mga reference, no, malalaking reference ng inyong relihiyon na Shia Rafida, katulad ng apat pangunahing referensya ng mga Shia Rafida: ang Al-Kafi li Kulayni, Tahdhibul Ahkam li Tusi, Al-Istibsar li Tusi, Kitabu Man La Yahdurul Faqih, no, li Saduq, at iba pang mga aklat noon at ngayon. Maging yung mga ulama, mga scholar nyo sa ngayon, nakikita natin yung panlalait, pangungutya nila sa mga sahaba hanggang sa hinatulan nila. Sinasabi nila, hinahatulan nila na ang mga sahaba, karamihan sa mga sahaba maliban sa in-exemption ng mga Shia Rafida, ay naging kafir, naging murtad. Dahil daw sa claim nila, sinasabi nila na dinaya nila ang pamilya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so on and so forth. Subhanallah. Paano mo masasabi, kapatid? Huwag mong sabihin na ikaw ay Sunni, samantalang ang iyong paniniwala, no, ng inyong relihiyon, Shia Rafida at iba pang mga branches ng Shia, ay ang panlalait, pangungutya at hindi pagsunod sa mga sahaba, lalo na itong apat na khulafa. Subhanallah, hindi nyo po yan may tatanggi dahil nakatakda, nakasulat na yan ito sa mga reference ninyo. Itong Kafi ni Kulayni ay kumpara sa Sunni, ay ito yung Sahih Bukhari o Sahih Muslim. Subhanallah, nakasulat na po ito sa aklat na ito, at itong mga aklat na binanggit pa natin, itong panlalait, pangungutya sa mga sahabat, iba pang mga paniniwalang salungat sa sunnah, So paano mong masasabi? Huwag nyo linlangin ang mga Muslim Sunni na kiniklaim nyo, halimbawa, kuno na kayo ay mga sunnah, tagasunod ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paano nyo masasabing tagasunod kayo samantalang nilalabag nyo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nilalabag nyo si Allah subhanahu wa ta'ala? Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa mga sahaba? Napakaraming aya na pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sahaba. Kabilang dito sa Surah Taubah, verse 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Sila yung mga nauna sa kabutihan na mula sa mga muhajirin at mga ansar, mga sahaba. At yaong mga sumunod sa kanila sa kabutihan, ibig sabihin yung mga taong pagkaraan nila, tinahak nila yung landas ng mga sahaba, radiyallahu anhum wardu'an. Kinalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaraan, ano sabi ni Allah? Wa'adda lahum jannatin tajri min tahti al-anhar khalidina fiha abada. Pagkaraan, inihanda para sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga paraiso, abada, at sila ay mananahanan dito ng habang buhay. Dhalikal fawzul azim. Yan ang dakilang tunay na tagumpay. Subhanallah, pagpupuri ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sahaba at iba pang napakarami pang mga aya na katulad nito. Ang mga sahaba, ang ilan sa kanila hindi pa po namamatay, ay binalitaan na sila ng Rasulullah na sila ay mga tao sa paraiso. So paano nyo sinasabi, subhanallah, na sila ay mga munafik, mga murtad at nilalait ninyo, samantalang pinuri sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pangungutya sa mga sahaba ay katumbas ng pagsisinungaling kay Allah, pangungutya kay Allah, pangungutya sa Quran, pangungutya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasi mga companion, kasamahan sila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So karamihan sa kanila po ay mga binalitaan na hindi pa sila mamamatay, ay mga tao sa paraiso, katulad ng mga 10 mga binalitaan ng paraiso, katulad ng mga Ahlul Badr at iba pang mga sahaba. Ganon din, paano mo masasabi, sa hadith naman tayo, paano mo masasabi na ikaw ay Sunni
Sinasalungat mo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang Rasulullah, pinuri niya ang kanyang mga sahaba. Pinayuhan tayo, binigyan tayo ng habilin na sundin, tahakin ang landas, manhaj, pamamaraan at sunna, pamamaraan ng mga sahaba, lalo na yung 4 na khulafa ar-rashidun. Anong sinabi ng Rasulullah? Sa huling panahon, makakakita kayo ng pagkakasalungatan, pagkakawatak-watak. Pagkaran, anong sinabi niya? Para kayo ay maligtas, magtagumpay, fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Panghawakan nyo, hinabilin ng Rasulullah, panghawakan nyo ang aking sunnah, pagsunod sa sunnah, pagsunod sa Quran, at ang sunnah ng mga khulafa ar-rashidin. Ang tinutukoy dito si Abu Bakar, si Umar, si Uthman at si Ali. Sa iba pang hadith, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamainam na panahon ay ang panahon ko na kasama ng aking mga sahaba. Sa ibang hadith, nung sabihin niya na 73 na grupo sa umma na ito ay lahat itatapon sa impyerno maliban sa isang firqa. At may nagtanong, Ya Rasulullah, ilarawan mo sa amin itong grupo na ito, itong grupo na maliligtas, firqa an-najiyah, itong maliligtas, magtatagumpay na firqa, grupo. Sabi niya, sino man na tinatahak niya ang aking landas, ayon sa kahulugan, pinakamalapit nitong kahulugan, ma'ana alayhi al-yawm wa ashabi, sino mang tinatahak niya ang aking landas, ang aking sunnah, at landas ng aking mga ashab, yung mga sahaba. Subhanallah, yan ang habilin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So paano mong masasabi na ikaw ay sunni kung inyong kinukutya, nilalait, inaalipusta, sinasabihan ng masasama at maruruming salita ang mga sahaba, at kabilang yan sa mga pangunahing paniniwala nyo, at hindi nyo na po yan may tatanggi dahil nakasulat na yan, nakatala na yan sa mga aklat ninyo, katulad ng kafi at iba pang mga aklat, at nasasaksihan natin ngayon mismo sa mga ulama ninyo. Nakikita natin sa social media ang sobra nilang galit, puot sa mga sahaba, lalo na itong si Abu Bakar, si Umar, at iba pa, at mga asawa ng Rasulullah, lalo na si Aisha radiyallahu anhum. Pangalawa, doon sa sinabi niya, tingnan nyo, nahuhuli ang isda sa sariling bibig. Sabi niya, kami ay sunna pero subalit sa specific na daluyan, sa pamamagitan ng pamilya ng Rasulullah, Ahlul Bait. Subhanallah. So, ibig sabihin, sunni ka lang, bahagi lamang yung pinanghawakan mo, yung pagmamahal, pagsunod sa mga Ahlul Bait. At yung ibang mga sahaba, hindi mo sinusunod. Yan, salungat yan sa ating mga nabanggit na mga aya, mga dalil mula sa Quran, mga hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Baqarah? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ito ay paglalarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kafir, lalo na ang mga katangian ng mga Yahud, na kung saan sabi ni Allah, sinusunod nyo ang ilang parte ng Quran at tinatanggi nyo, hindi nyo pinaniniwalaan ang ilang bahagi. Subhanallah, isang bahagi lamang kung ano yung sumusunod sa inyong pagnanasa ay ang inyo lamang sinusunod, pinanghawakan. Ito yung sifa ng mga kafir at paglalarawan sa mga katangian ng mga Yahud. Subhanallah. So kayong mga Shia, Rafida at iba pang mga branch, kung sinusunod nyo lamang ay ang mga Ahlul Bait, hindi nyo nasunod ang Quran, hindi nyo nasunod ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero kami mga Sunni, dagdag ko lamang para sa inyong kaalaman, tayo pong mga Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tandaan niyo, lahat namin minamahal, ginagalang, nirerespeto ang mga sahaba, kasama na dyan ang Ahlul Bait. Ang Ahlul Bait. Pero hindi ibig sabihin na susundin o mamahalin natin ang mga pamilya ng Rasulullah, tatanggihan natin. Tatanggihan natin ang ilang mga sahaba. No. Bilang pangkalat, lahat natin sila minamahal, ginagalang, bagkos, kabilang sa paniniwala, kabilang sa iman, nagpapalakas ng ating iman ay ang pagmamahal sa lahat ng mga sahaba.
Si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali at iba pang mga sahaba, kabilang na po dyan ang pamilya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naunawa natin may karapatan din ang mga Ahlul Bait, katulad din ng ibang mga sahaba na may karapatan din po sila. Hindi natin itinatangi na paniniwalaan natin, minamahal natin ng ilan at dapat kapuutan natin ng ilan. No, hindi po ganyan ang habilin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subalit itong mga Shia, Ahlul Bait lamang, pero itinanggi nila, kinapuutan nila, kinukutya nila ang mga sahabat dahil sa maling paniniwala, ligaw na paniniwala ng kanilang mga imam, patungkol sa khilafa o patungkol sa imama. Subhanallah. So, ito po ang kasagutan na ito sa panlililang sa video na ito ng isang ustad na Shi'i na matamis magsalita, subalit subhanallah, naglalaman ng kasinungalingan, walang katotohanan bilang panlililang. So wag po kayong malinlang mga kaibigan, mga kapatid na mga Sunni dito sa Pilipinas at sa iba pang mga lugar. Wag po kayong malinlang sa magpalinlang sa mga matatamis na pananalita ng mga da'ya na ito, na mga Shi'i. No? Alamin natin yung tunay nilang paniniwala, patunay nilang katuruan, nakatakda, nakatala na po na yan, nakasulat na po yan sa kanilang mga aklat, mga reference, mga pangunahing mga referensya noon at hanggang ngayon. So naway nasagot natin itong video na ito. Patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dalisay na akida, dalisay na manhaj at dalisay na pagsunod sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ang inyong kapatid, lingkod na si Abu Hanin ibn Abdullah, wa akhiru da'wana alhamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.